everyone! It's me, Angel again. Welcome back to my YouTube channel. Ang ating video for today guys ay with regards to the digital TIN ID. So step-by-step process para sa mga without existing TIN. Okay? Actually, meron na akong existing na videos with regards to digital TIN ID. No? So itong video na to guys ay para sa mga with existing TIN. So may mga TIN na. So kung meron ka ng TIN at wala ka pang digital TIN ID, panoorin mo tong video na to guys, ilalagay ko sa description ang link. And ito naman guys, video ko rin to para sa mga without existing TIN. Yun nga lang ang video ko na yan, meron kasi akong konting correction kasi nagkamali ako dun sa video, kaya meron akong nakapinned comment dyan. And maraming nag-request na kung pwede ay gawan ko ulit ng video na corrected na siya doon sa binago ko sa video na to. Okay? Kung without existing TIN ka, ang video na to ay para sa'yo. Pero make sure mo talaga guys na wala ka pang existing TIN ha, kasi bawal po magdoble ng TIN. Kung meron ka namang TIN at ang alam mo ay kinuha mo lang yan sa fixers or sa online and hindi mo sure kung legit ba yan or fake yan, no, i-verify mo muna yan guys. Right? So sa mga walang existing TIN, ang gawin mo una, punta ka sa Google at i-search mo ang e-services BIR. Makita mo to guys, yung kanilang website, e-services, i-click mo po ito. Sa baba, makikita mo tong ORUS, i-click mo yan. So, dito guys, i-click mo tong new registration and then as an individual and create an account. So, check mo lang yung I have read the above terms and then click agree. Dito sa register as, click mo ang taxpayer. Sa please select an option, i-click mo naman ang without existing TIN and then may mag-pop up na ganito, i-click mo lang ang I agree. And dito naman sa taxpayer type, piliin mo tong EU Order 98. Then okay. So dito sa user type guys ang pipindutin nyo rin is tong Get TIN for Filipino Citizen EO98. And fill upan nyo po lahat ng details na hinihingi dyan. And make sure na tama ang mga details na na-input nyo. So dito sa baba guys, hingin din sa inyo ang email address. And make sure na yung email address na ilagay nyo dito is na-access nyo pa. Dahil mag-send po ng link dyan mamaya si BIR para i-verify mo yung account mo. Then, input ka ng password and make sure na yung password na ilalagay mo dito is yung maalala mo lang din, no? And then, click mong I'm not a robot and then register. Ilalabas dito na, we sent an email with a link to verify your email. So, pupuntahan mo na ngayon ang email ad mo, no? And, makikita mo yung email ni BIR katulad nito, verify your account. So, kailangan mong i-verify your account within 24 hours lang, guys. Okay? 24 hours lang. Pag lumagpas na dyan, ma-expired na po yan, gagawa ka po ulit. So, click mo yung verify your account. And then, congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. So, magla-login ka na po sa iyong ORUS. So, babalik ka dun sa ORUS, guys. Mag-login ka na. I-input mo yung email address and password mo. Click mo tong I'm not a robot. And then, i-click mo tong login. Pupunta ka ulit dito sa new registration, i-click mo tong as an individual. So dito sa right side sa baba, makikita mo tong fill up registration form 1904, i-click mo po ito. And then yan, may mga details na naman na kakailanganin mong i-fill up. Ito namang PCN number guys, kung wala pa naman kayong national ID, just leave it lang, huwag nyo nang galawin yan, okay? Pati dito sa baba guys, yan. So may mga naka-red siya, no? Kailangan mong fill upan. And pag na-fill upan mo na yan, i-click mo tong continue. And then, dito ka na sa iyong address. So make sure talaga guys ha, na tama yung address na ilagay nyo. And lahat yan dapat na inputan nyo. Pati itong zip code. And then pag okay na, i-click mo ang continue. Click ulit ang continue. So, dito na tayo sa number 4. Ayan, authorized representative na tayo. So, ang tanong dito, do you have an authorized representative? So, i-no mo na lang. And then, continue. So, dito naman sa employment status of spouse. Para to dun sa mga married guys. Kung yung status, yung civil status na nilagay mo dun is married, may lalabas pong ganito. Pero pag single, wala naman. Okay? So, dito, kapag married ka, i-click mo lang tong arrow sa baba. Tapos, pipili ka lang dyan. And then, i-click mo ang continue. Ito, hingin sa'yo ang spouse information. Pati ang employer's name ng asawa mo, tsaka yung TIN. No? Hihingiin din po nila yan. Kaya kapag married ka, bago ka mag-fill up ng 1904, kunin mo na yung employer's name ng husband mo or ng wife mo,
tsaka yung employer's TIN. And then, click mo ang continue. So, dito guys, mahingi na sa'yo mga documents. So, okay. So, dito, any government issued ID of the taxpayer. So, may ID ka, i-attach mo lang dito. And then, selfie holding the government ID issued. Kung ano yung ID na hawak mo. For example, meron kang UMID ID, no? Ito yung in-attach mo dito sa una. So, dito sa selfie holding, so yung ID mo, mag-picture ka lang guys, mag-selfie ka na yung ID nakaharap din sa camera. Okay? So, for example, nandito yung ID and mag-selfie ka ng ganyan. Dito naman, marriage contract. Ayan. So, doon sa mga married. Speaking of ID guys ha, kasi tinanong ko to sa BIR, paano yung mga wala pang valid ID? Pwede ba yung barangay ID, birth certificate? Pwede daw, pero depende daw po sa RDO. No? So, may mga RDO kasi na hindi nag-accept ng ganon. May mga RDO naman na nag-accept. So, patsambahan na lang tayo nito. Patsambahan na lang tayo nito guys kung i-accept ng RDO mo yung ID na isasubmit mo. Okay? And then, click mo ang continue. So, ito na lahat ng mga fill upan mo, no? I-review mo lang yan. And then, sa baba, ayan, so, nandito na yung mga attachment mong documents, guys. And, i-click mo lang to lahat, yung I or we declare, I understand, I declare, no? I-check mo lang lahat ng box na yan and then submit application. Baka maglalabas ng ganito, guys, lalo pag mahina yung internet nyo. Saving form, this may take a while. So, wag nyo lang i-refresh. Hayaan nyo lang na maging okay yan. Then, may magpa-pop up na. Your application for registration with application reference number was submitted to RDO. Kung saang RDO ka, guys, for review and approval. So, for review and approval yan. An email confirmation was sent to your registered email address containing the details and other information. You will be notified of the results within 3 working days from the date of submission. Okay, so, click mo lang tong proceed. So, 3 days guys ha, 3 days daw. Pero depende din sa RDO yan. So, ayan na, may marireceive ka ng notice from BIR. Your application is submitted. So, nakalagay nga dito guys, 3 working days. Pero depende din talaga sa RDO guys. Kasi, based sa mga reviews ng iba, no, meron talagang mga RDO na ang tagal mag-response. Ang iba naman, 1 day lang, nakakuha na agad dahil ang bilis ng mag-response ng RDO. And then pag ganun guys, while waiting, pwede mo ring i-check yung iyong ORUS account, no? Pupunta ka lang dito sa iyong profile guys. And dito sa transaction history, ayan, nakikita nyo dito, meron ka nang na-submit. Yan, submitted. Ngayon, once na may response na po si RDO, unahin natin sa rejection. For example, ang response ni RDO is rejection dahil walang purpose of TIN application. Actually guys, marireject talaga pag kailangan nila ng purpose of TIN application. Dahil yung 1904, wala pong nakalagay doon na purpose of TIN application. So as per BIR, kapag yun po ang email at yun ang reason of rejection, mag-response ka lang dun sa email nila guys kung ano man yung reason of getting of TIN, no? Kung ano mang yung purpose mo. So, doon mo lang i-response yun sa email na nag-email sa'yo. Pangalawa, kung ang email naman nila guys is approve, no? Binigyan ka na ng TIN. So, meron ka ng TIN. Ang gagawin mo naman ulit, magla-login ka ulit sa ORUS mo. Okay? And then, once na mag-login ka na sa ORUS guys, nakikita nyo tong sa baba na get your digital TIN ID. I-click mo tong arrow na to. And may lalabas dito guys na view your digital TIN. Pag view nyo po yan, may lalabas po dito sa right side na pag-a-uploadan mo na lang ng 1x1 picture or 2x2 picture. So, depende kung anong akma doon sa ID frame, no? I-attach mo na lang yun dun guys. Then, pag na-attach mo na, okay na. So, depende na lang sa'yo kung ipiprint mo or screenshot mo lang or isi-save mo lang sa cellphone mo. Kasi si BIR naman mismo ang nagsabi guys na valid kahit hindi ipiprint, kahit hindi laminated, no? Kahit i-save mo lang sa cellphone mo, pakita mo yung TIN ID mo, it's valid po. Kasi meron kasi silang QR code doon na pwede, as per BIR, pwede po daw mai-scan yon para doon malaman kung legit yung TIN or hindi. Okay, kasi merong iba dito guys, gusto nila i-laminate. Pwede po. So, depende na po sa inyo yan. I-print nyo, tapos pa-laminate nyo.
Okay? So, ganun lang siya kabilis guys gumawa ng Digital Teen ID. Thank you so much for watching everyone!